Hello, traders! Hello, mga ka-champion! Welcome to another episode ng ating Learn From Scratch Forex Champion Series. So for today's episode, I will be discussing about moving averages or tinatawag nating MA at yung Relative Strength Index or yung RSI. And also, i-explain ko rin bakit kaming mga champions at yung mga estudyante ko ay hindi gumagamit ng mga indicators. So, tara, let's start. Okay. So, last episode, huminto tayo sa trading methods. So, I hope napanood nyo na yung mga details about dun sa last video at yung mga previous episodes. So, kung hindi pa kayo nakapanood, kung member kayo ng aking private group, i-check nyo lang doon. Nandun naman yung link. Or, kung aware na kayo at nakapag-subscribe kayo sa channel ng YouTube, makikita nyo na rin doon yung mga previous episodes. So, today, sabi ko nga, we will be discussing about trading indicators, particularly yung moving averages or MA at yung RSI. Okay? So, again, moving on. So, trading indicators. So, these two are the most common indicators na ginagamit ng mga retail traders. So, i-explain ko sa inyo as much as possible ng buong detalye sa abot ng aking makakaya at in a simple way, paano nyo siya magagamit at ano yung mga disadvantages nito. So, syempre, may mga bagay na tinuturo sa seminar na puro magagandang effect lang ang itinuturo. So, syempre, i-explain ko rin ano yung drawback o yung downside ng pagkakaroon or paggamit ng indicators. So, ako naman dito sa channel nito ay napaka-transparent. So, gusto ko i-explain sa inyo at mamulat kayo na walang 100% assurance ang mga indicators. So, moving on, moving averages. So, common for most traders ang term na MA. So, ano ba ito? So, it is a technical indicator where it serves as a dynamic resistance or support in a trending market. So, it is illustrated by the past data. Ibig sabihin ng past data, meaning it is a lagging indicator. So, isang reason yan, kaya hindi kami gumagamit, kaming mga champions, ng indicators. Bakit? Tulad ng MA, siya ay isang lagging indicator. So, later on, pag nandun tayo sa chart, makikita nyo kung ano yung ibig kong sabihin. At the same time, itong mga indicators or particularly yung moving averages or MA does not predict the next market move. So, it is used only to help identify the trend of the market. So, di ba marunong naman tayo bumasa na ng market structure. So, one edge yun na yun as foundation na hindi na kayo kailangan dumepende sa moving averages. But for this episode, i-explain ko sa inyo yung gamit nitong mga indicators. So, second, yung tinatawag nating Relative Strength Index or yung RSI. So, napaka-common to sa mga divergent or divergence traders. So, ano ba to? It is a technical indicator used to determine the strength or yung momentum ng market at a certain period of time. So, later on, makikita nyo sa mga samples, ano yung sinasabi kong divergence. So, meron tayong iba't ibang types ng divergence and madidiscuss ko naman yun sa inyo at yung actual scenario sa charts natin. Okay? So, alright. So, if hindi pa kayo familiar sa moving averages, commonly as traders at yung mga itinuturo sa free seminars or kung may nagturo man sa inyo na retail trader, commonly ginagamit yung 20 MA,
50 MA, 100 MA, at 200 MA. But for this example, ginamit natin yung tatlong common moving averages. So, ano nga bang sabi sa definition natin? It serves as a dynamic resistance or support in a trending market. So, for this illustration, ang sabi, kapag ka bullish trend, ang alignment ng moving averages ay nasa ibabaw ang 20 MA, nasa gitna ang 50 MA, at nasa ilalim ang 100 MA. So, kung makikita nyo sa illustration, notice how the blue line, 20, and white line, 50, and is respected as served as a dynamic support. So, as long as the pink line, 100 MA, is not broken. So, a buy confirmation entry is valid. So, normally, etong concept na to ang itinuturo sa mga free seminars or kung sino man nagturo sa inyo in a conventional way. Pag sinabing conventional, yun yung normally na way na tinuturo sa inyo kung ano yung gamit niya. So, sabi, di ba, meron pang nagtuturo na kailangan mag-crossover yung mga moving averages at mag-line up sila in this respective manner, 20, 50, 100, para masabi natin na ang trend ay bullish. So, for this illustration, makikita natin na nag-align yung moving averages at makikita natin nag-crossover siya. So, for this example or for this illustration, normally, ang sinasabi sa mga free seminars at tinuturo in a conventional way, kapag ka bumangga at nasa ibabaw ka ng moving averages, magbabay ka. So, tulad nito, may rule din sila na sinasabi na babay ka lang kapag nasa ibabaw ka ng mga moving averages. Like for this example, 20. Buy here, buy here, buy here, buy here, and buy here. Definitely, long-term trend, itong 100 MA is a bullish trend or uptrend. So, di ba, ang sabi rin sa definition, it is used to help identify the trend of the market. So, if maggagamit lang ako ng 100 MA to just identify the trend, definitely, it is an uptrend. So, ito yung illustration ng common way paano i-apply yung moving averages. So, pupunta tayo ngayon sa charts at magbibigay ako sa inyo ng examples. Ano yung actual scenario at yung mga bagay na i-explain ko rin bakit hindi kami gumagamit nitong indicator na to. So, let's go to the charts as an example. Alright. Nandito na tayo ngayon sa chart. Okay. So, sa trading view or sa charting platform na to, ay meron tayong option na magdagdag ng mga indicators. So, maraming types ng indicators sa totoo lang. So, ayan yung mga built-in indicators. Imagine, there are a lot of types of indicators na hindi ko man lang nagagamit or hindi ako familiar. But for the sake of the presentation, since ang common nating indicators ay moving averages, so, gagamitin natin. Just type MA, lalabas naman siya. So, gagayahin ko lang yung nasa illustration ko. Ang 20. So, you can have, you can select or can edit the options naman. So, di ba 20 MA daw. 20. So, blue. Okay. Then, yung 50 ay yung white. Diba? 50, white. Okay. MA, moving average. White. Input, 50.
Okay? And last pink, yung 100 MA. Okay. 100 pink or purple. So, lakayan natin para notice. Okay. Alright. So, pag sa charting platform, ganito yung lalabas. Parang mga pansit o spaghetti. So, anong sabi nga kapag ka bullish trend? So, example, in this case, nasa ibabaw lahat ang price ng mga moving averages. Ibig sabihin, ang trend ay bullish. So, anong sabi sa ano? Anong sabi sa confirmation in a conventional way? Papakita ko lang ulit sa inyo. Ang sabi daw, kailangan nag-align siya at nag-crossover. Yun yung normally tinuturo Kailangan mag-crossover yung moving averages at mag-align in this manner para masabing nandun na siya sa reversal ng papuntang bullish if galing siyang downtrend or bearish trend. So, going back sa charts, alright, going back sa charts, okay. So, mapapansin natin, ito, kita ko na agad, diba? Ang sabi, kailangan mag-crossover at mag-align siya, 'di ba? 20, 50, 100. So ang 20 natin ay blue, 50 ay white, 100 ay yung pink or yung pink nga. So, kita natin. Ito, nag-crossover siya. Kung mapapansin nyo, 'di ba? Yan yung crossover period kung saan nag-change na siya for an overall uptrend. Okay? Ito ang isang reason, papakita ko sa inyo, kung bakit hindi kami gumagamit ng moving averages. But initially, ang sabi sa inyo, 'di ba, kapag ang price ay nasa ibabaw or above ng moving averages or nagba-bounce, you take a buy trade. Like for this example, mag-buy ka raw dito, buy ka dito, buy ka dito, buy ka dito. Oops, sorry. Yan ang sabi sa conventional way of teaching moving averages. Diba? Nothing wrong with that. And just to make it clear, I have nothing against traders na gumagamit ng indicators. As I said, kanya-kanya ng style. It just happens that for us, my students and I, as champions, hindi kami gumagamit nun. So, we are based solely on price action and market structure. So, I will show you bakit hindi kami gumagamit nito. Alright, di ba? Ito yung crossover. In a hindsight, ibig sabihin, hindsight, hindi pa to nangyayari. Wala pa to. Imagine niyo wala yan. So, gawin ko na lang black. Okay. Dito tayo. Yan. Dito tayo. Makikita nyo, ito ang current price. Diyan. So, kung ako yung tatanungin, sure ba ako na magko-crossover yan? At pupunta siya ng papuntang overall uptrend? Kahit ako, hindi ko alam. Or in this way, if magbabase ako sa moving averages as my signal, or lalo na yung mga traders na ang kanilang confirmation entry ay nasa moving averages, I'm sure hindi sila sigurado kung yan ay tataas na.
papuntang overall uptrend. So next, sabi 'di ba, kailangan mag-align na or mag-crossover na yung mga moving averages in a certain manner. So example, gumalaw na yung price. Oops. Ayan na. 'Di ba? Makikita nyo, yung big candle na yan, yun yung crossover period. Ibig sabihin, yung moving averages, ibabalik ko lang, ay sumasabay sa closing ng candle. So, madaling sabihin kasi na nag-crossover na siya, nakita ko na tapos na yung nangyari. Kaya, normally, pag tinuturo yung moving averages, parang ang simple-simple lang na sasabihin nila, ayan, basta nag-crossover dito, buy ka na, mag-execute ka ng trade. Hindi nila alam, madaling i-explain yan kasi nangyari na yung move. Kita mo na nag-crossover. But in reality, let me just show you again yung sinasabi ko. Ganyan siya in actual trading. Ibig sabihin, hindi pa nagpo-form yung crossover or yung alignment. Kasi hihintayin muna niya mag-close yung candle. So in this case, yan, nakita na. Oops, yan. Ibig sabihin yan, imagine nyo, itong candle ang confirmation nila ng na crossover at papunta na sa bullish uptrend. So, anong problema dyan? Diba? I-explain ko sa inyo anong problema. Okay. Normally, ang mga tao, kapag nag-crossover na, mag-execute na yun ng trade. Imagine nyo, wala pa tong maliit na candle na to ha. Ito munang malaki. Kasi naka-align yan dito eh. So, imagine natin yan. Yan na yung confirmation na nag-crossover na siya. Okay? So, normally, retail traders, siyempre nakita sila, uy, ang laking bullish candle. Tapos nag-crossover na. Yan ay signal nila. Okay. Normally, dito sila mag-execute ng trade. Saan stop loss? Normally, below structure. Di ba? Below nung last, pwede rin dito. So, alignment. But for presentation purposes, dito, ang normally, ang stop loss na ang ginagamit ng mga traders na merong confirmation ng crossover sa moving averages. So example, saan ang take profit? Okay, 'di ba? Just to make it simple, pag magse-set kayo ng take profit, since wala pa 'tong, 'di ba? Wala pa 'yan. Hindi pa kita. Talagang ito pa lang yung nangyayari. So, nagfo-form pa lang 'tong candle na 'to. Nagfo-form pa lang. So mag-execute na yung trade yung retail trader. So, saan ang take profit niya? TP1 kung sinasabi natin. So, punta na lang tayo sa higher time frame. Normally, pag ganun, either you look to the left for the next structure or magpunta ka sa higher time frame. Previously, nasa 1 hour ako Okay, ulitin ko lang. Previously, nasa 1 hour ako. Hindi nyo pa alam yung mangyari. Hindi nyo pa alam ano yung dito. So, nakita nila to as confirmation. Ngayon, maghanap sila ng take profit. Ideal way is pupunta ka pabalik for the next structure. So, pinakasimple, punta ka na lang ng higher time frame. For example, here, 4 hours. Hanap ako ng structure above that na pwedeng tumama doon ang market. Alright. So, ito. Ito. This is a key level for me. Bakit? Dito, di ba anong sabi ko pag key level? Normally, when the price reacts 2 times or more. So, normally, nandito siya sa zone na to. Not exactly this line, but it is a zone wherein the price
can react, or normally the price react in this zone or level. So, yan ang take profit. For example, diba? Kita natin, yan. Na-discuss ko to last time sa inyo, last episode, diba? So, balikan ko ha, para sa inyo. So, mga hindi pa papakita ko lang ulit for the sake of this presentation. Okay? Yung sinasabi ko na key level. Alright. Key level. Just hold on. Where is that key level? Ito. Diba? Yan yung sinasabi ko na key level structure siya kasi yung next structure niya normally ay nagre-react many times. So, that is a key level. Same with resistance. Diba? 2 times or more. Ibig sabihin, napaka-significant nun in a higher time frame level. So, going back sa charts, 1 minute, balik ko lang para madaling. So, going back sa charts, alright, diba? Ito ngayon ang possible take profit nila. Yung, okay, balikan natin. Yan. So, what do you see? If dito nag-place ng trade yung yung retail trader na yon, dahil nag-base siya sa moving average crossover at nasa low down ng moving average at nasa ibabaw ng moving average yung candle. So, 'di ba? Kung baguhan ka, makikita mo, uy, tataas na 'to. Kasi yung moving averages nag-align, nag-crossover, tapos meron pang bullish candle sa ibabaw. Yun yung normally confirmation nila. So, nag-set sila ng trade dito. Ito yung stop loss, this level. However, di ba? Ang sabi ko, normally, when you are in a significant level of structure, tulad nito, minarkahan natin at a high level. Bakit ka bibili dito? Di ba? Bakit ka bibili dito? Tignan mo ang risk-reward ratio. Okay. Sabihin natin na meron pa silang ibang nakitang structure. Okay, mas mataas doon. For example, ha. Okay, sabihin natin na dito. Just for this presentation. So, meaning, significant siya kasi the price reacts in this level many times. So, significant level siya in a higher time frame level. So, going back sa lower time frame, so, nag-align. Ayan. Okay. Nag-align na. So, initially, bibili sila dito. So, what happened to the price? Boom. Kinakabahan na yung retail trader. Boom. Diba? Yan. Iyak. Kita nyo? Kasi, ang in-explain ko dito, pag ginawa mong confirmation yung moving average crossover, tanggalin ko muna to ha, para hindi nakakalito. Pag ginawa kong confirmation ito, yan, ito, di ba yan yung candle na yun? Confirmation na yan. At the same time, di ba sabi ko, structure-wise, bakit ka bibili when you are in a significant level of resistance? Remember, itong level na to, significant siya. Since yung price nasa ilalim, meaning yung significant level or zone ay nasa ibabaw ng price,
Meaning ito ay significant level of resistance. Diba? So, maglalagay ka ng trade dito. Normally yan. Why would you take a trade here? Is it optimal? Ang gusto kong explain dito doesn't mean na totally mali. But what I'm trying to say is it an optimal entry? Kung magbe-base ka sa moving averages crossover or moving averages alignment. In this case, hindi. Tingnan mo ang risk-reward ratio. Yan lang ha. Look at the risk-reward ratio. Hindi wala pang 1:1. Sabihin, kung magwi-wait ka ng crossover at confirmation, ganyan ang alam mo sa moving averages, lumalaki yung risk mo. Lumalaki yung risk. Diba? So, yan ay isang dahilan bakit hindi kami nagdedepende sa confirmation using indicators like moving averages. So, syempre, since transparent naman ako, ano ang pwedeng workaround dyan? Sir, di ba? Normally, ginagamit din yan ng professionals or yung mga profitable. Yes, but for us, hindi. Hindi kami gumagamit yan. Sabi ko nga, we are not against people who use moving averages. We are just explaining ano yung weakness na nakikita namin sa confirmation na ganito. So, ano yung pwede nating work around? Okay? Di ba? So, tandaan nyo. Di ba? Lagi kong sinasabi, market structure is king. Market structure is king. So, ngayon, anong mapapansin nyo? In a structure perspective, di ba? Based sa confirmation nyo ng moving averages, yung mga gumagamit niyan. At ano pa? Yung crossover. Tapos bullish candle pa. Wow. So, ibalik ko lang. So, in a market structure perspective, anong nakikita ko? Boom. Di ba? Ano to? As you can see, na-break. Di ba? Na-break nitong bullish candle, itong structure na to. So, anong workaround natin? So, kung ikaw ay nagbe-base lang sa moving averages na to, na confirmation, crossover, at alignment, normally, sabi ko nga, magte-take ka na agad ng trade dito at ito ang stop loss mo. So, ang laki ng iyong, sabihin natin dito, ang laki ng iyong risk. Kumbaga, kinain mo na yung buong bullish candle. So, kami, para sa amin, is that an optimal entry? No. If ako kunwari, ako ay isang hedge fund manager, tingin mo magwe-wait ako ng crossover ng moving averages at alignment para mag-place ng trade? I don't think so. 'Di ba? Yan yung sinasabi ko. So, buhayin ko lang to ha. So, anong workaround natin para sa mga newbies at baguhan para mas ma-improve nila at gumagamit sila ng moving averages? So, ito ay pwede rin makatulong sa inyo kung kayo ay pure or diligently or faithfully, kung ano man term doon, na gumagamit ng moving averages, lalo na yung mga crossover na yan at alignment. So, structure-wise, sabi ko, di ba, na-break nitong candle na to, itong level na to. Di ba? Evident naman. Structure-wise, na-break. So, anong sabi ko last time sa presentation? Balik tayo ha. Anong sabi ko? Last time? Just hold on. Ito. So, di ba? This is an example of a bullish trend continuation. So, ang sabi ko,
when the previous structure is broken, for example here, broken, na-break yung resistance level or zone, na-break. Ito yun. Ano mangyari? This broken resistance level or zone becomes new support. So, di ba? I-retest to ng market, ng price, because na-break niya to, so possibility at normally, nire-retest yan. If mag-hold to, possible yung market ay magkukontinue pataas. If it doesn't, meaning mahina ang momentum or ang nagte-take over pa rin ay yung mga sellers. Ibig sabihin, overall, hindi pa siya magre-reverse in a bullish manner. So, again, in a simple way, broken resistance, di ba na break, becomes new support in a confirmation perspective. Ibig sabihin, hindi porket niretest yan, magpi-place ka ng trade. Of course, titignan mo yung price action or yung candle interpretation. So, marunong na naman kayo magbasa ng candle, di ba? Or yung may mga powerful patterns akong candlestick pattern na tinuro sa inyo last episodes. So, you can use that as confirmation na mag-hold tong broken resistance which now becomes, new support. Okay? Naintindihan ba? So, balik tayo sa charts para mas maintindihan nyo. In a structure perspective manner. Okay. So, again, balikan ko ha. Na-break to. Na-break. Na-break, di ba? Na-break niyan itong bullish candle. So, alisin ko na nga to. Ano mapapansin nyo? Oops. Anong ginawa? Anong nangyari? Di ba? Structure-wise, na-break, di ba? Nitong confirmation ng mga moving averages trader o yung gumagamit ng moving averages crossover or alignment. Na-break yung previous structure and then what? Niretest ito. So, paano ko malalaman it becomes new support? Paano ko malalaman? So, pupunta ako ngayon sa aking entry time frame. Example, in a 15-minute level or 15 minutes lower time frame. Hindsight yan. Sabihin, kung hindi pa nangyayari. Ito, ano nangyari? Ano makikita nyo? What do you see, mga ka-champion? What do you see, mga ka-champion? Oops. Tanggalin ko muna ito ha. So, what do you see? Na-break ng candle na yon in a higher time frame, itong structure. So, anong nakita nyo? Niretest tong level, di ba? Previous resistance now becomes support. Bakit? Anong confirmation ko? You see this candle formations? Ano yan? Di ba? Buying pressure. So, since marunong na kayong magbasa ng candle, you know, at alam na alam nyo, kapag gantong mahaba ang wick sa ilalim, ano siya? Meaning, the buyers are now taking over. Ibig sabihin, meron ng in control ang mga buyers. At higit sa lahat, kung mapapansin nyo, big candle, naging maliit. Di ba may tinuro din ako sa inyo last time na weakening momentum. Yung mga malalaking candle, paliit ng paliit. So, balikan natin para for the sake ng mga viewers. Okay ha? Punta tayo sa PowerPoint. So, lahat nire-relate ko para maintindihan nyo yung pinagsasabi ko with matching confirmation at evidence. Na hindi ko lang ito sinasabi ng sarili ko lang. So, ano ba yung hinahanap natin? Sandali lang po ha. Yung momentum, weakening momentum. Ito, kitang-kita. Weak bearish momentum. As evident dun sa chart, di ba, makita nyo, palaki biglang lumiit. Ibig sabihin, humihina yung momentum ng mga sellers. So, naintindihan? Same thing with the buying example. So, na-explain ko na ito last episodes, I think episode 1.
So, binabalikan lang natin para mai-relate ko dun sa chart analysis na ginagawa natin ngayon. So, lahat yan magkakakonekta. Kaya, ang gusto ko, ginawa kong systematic yung pagtuturo ko nitong series para along the way, nage-gets nyo ano yung ibig kong sabihin pag nag-explain ako live sa actual charts. So, balik tayo sa charts. Teka lang, ipabalik ko lang to dun sa moving averages para malinaw. Okay, balik tayo sa charts. Okay. Alright. So, di ba? Weakening bearish momentum, nag-form pa ng bullish pressure, which is a pin bar, as explained last episode 3, di ba? Pattern yan ng powerful pattern ng candlestick. At higit sa lahat, nasaan siya? Previous resistance level or zone becomes what? New support. Kasi nag-hold siya. Nag-hold itong broken level. So, what happens to the price? Ano nangyari? Boom. Boom, boom, pow. So, di ba? Ano nangyari sa price? Yan yung workaround na sinasabi ko. Di ba? Tumaas yung price. Tumaas siya. So, naintindihan? Tumaas yung price. Di ba? Again, I have nothing against doon sa mga gumagamit ng moving averages crossover. What I'm trying to say is, hindi yon para sa amin ang optimal entry. At higit sa lahat, At higit sa lahat, sandali lang po ha. Alright. Balik tayo dito, kanina. Oops, bakit? Diba? At higit sa lahat, ang laki ng risk mo kung dito ka nag-place ng trade. Sabihin mo dito, ang take profit mo based sa structure. Yan ang ano. Ilang risk reward ratio niyan? 1.4, 1. Diba? Kung dito ka nag-place ng trade after the retest based sa structure. Wait lang, balik tayo sa 15 minutes. Uy, nasaan na? Oops. Sandali lang ha. Based sa structure. Alright. If dito ako mag-place ng trade based sa structure at confirmation ng buying pressure. Diba? Ano ngayon ang mas magandang risk-reward ratio? Ay, dito pala. Ito yung structure natin on a higher time frame, diba? Yung TP nun. So, kung makikita nyo, balik tayo. 1 hour. Oops. Diba? Ito yung confirmation ng mga moving averages. Confirmation crossover trader. Normally, dito sila mag-entry. Yep. Ngayon, sabihin nyo sa akin na optimal entry yung crossover at alignment. Kung yan yung tinuturo sa inyo o kung yan yung naturo sa inyo. Based dun sa conventional way ng teaching ng moving averages. So, alin ngayon ang may mas magandang risk-reward ratio? Itong 1 is 1.43 na risk-reward. Ibig sabihin, mananalo ka ng almost 1:1, 1.5 lang. Ito. Tingnan nyo, 1.5. Nag-risk ka ng $100, example.
1:5, manalo ka ng $500. Ito, risk ka ng 100, manalo ka ng 150. At least. So, yun yung sinasabi ko. Kaya, hindi siya optimal entry. Kung ito babasihan ko, yung confirmation candle na yan, alignment, sabi daw dun sa conventional way of teaching. Pero, ano yung nakatulong sa akin na play around o yung work around natin para ma-improve natin yung paggamit ng moving averages. Ano? Di ba structure pa rin naman? Nagets nyo? Structure pa rin. Structure pa rin. Bakit? Binasihan ko tong structure. Di ba sabi nga sa sa slide ko, previous resistance becomes support if confirmation. Kung may confirmation. Eh, di ba meron tayong confirmation. Kita nyo naman. Wait lang ha. Oh. Kita nyo yung confirmation. This buying pressure candle, pin bar, and a weakening formation of candles from a bearish perspective. So, structure pa rin siya. So, kung ako tatanungin nyo, bakit kami hindi gumagamit ng moving averages? Bakit? Kasi, bakit ko pa kailangan ng moving averages? Hindi namin kailangan maghintay ng crossover or hindi namin kailangan maghintay ng alignment para lang makapag-enter kami ng trade. So, delete ko lang to ha. So, nakakagulo lang yan for us ha. Parang, lalo lang kaming mahihinder yung decision making namin kapag magbe-base pa kami dito, tapos magbe-base pa kami sa structure. Di ba? Which is in fact, ang basihan lang naman namin ng entry, structure din. So, kaya sinasabi ko, market structure is king. Kung marunong ka na magbasa ng market structure, alam mo paano mag-analyze ng charts at alam mo paano gumalaw yung market based sa structure at confirmation or concept ng candles reading, eh ba't kailangan mo pa ng moving averages? Eh kung titingnan mo, mas maganda mag-analyze kung wala tong mga pansit na to. 'Di ba? Kasi at the end of the day, nakita mo structure based pa rin naman. Nakita mo tong structure, nag-break siya, i-retest niya yung previous resistance, now become support. Ano nangyari? Tumaas yung market. 'Di ba? Tumaas siya. Ulit ko na nga to. So, 'di ba? Skyrocket, na-hit pa yung TP nyo dun sa level na minarkahan natin at a higher time frame. Plus, risk-reward ratio wise, kung ito babasihan nyo, risk-reward ratio, laki ng risk mo dito kumpara dito sa ating entry and a lower time frame with confirmation concept. So, nakita nyo? Plus, nag-enter ka dito, huli ka na sa party. Yun ang ibig ko sabihin. Nag-enter ka dito, huli ka na sa party. Ang ibig ko sabihin, huli ka na sa party, the move already happened. So, for us, champions, hindi kami nagdedepende sa moving averages or indicator na yan. Unang-una, laging yan. Kasi, hihintayin mo muna siya mag-form, which, itong candle na yan, nangyari na. Diba? Nangyari na yung candle na yan. Ulitin natin. Nangyari na bago ka pa makareact. So, kaming mga champion traders, kung wala tong moving averages na yan, dito pa lang, naka-enter na kami ng trade. Dito pa lang. Yan. Dito pa lang sa area to, naka-enter na kami. Structure-wise, basic. Tingnan nyo. Structure-wise, nasaan siya? Ay, sorry. Structure-wise, nasaan siya? Nasaan siya? Diba? Significant support
level or zone. Dito pa lang kami enter. Ba't ko pa kailangan maghintay? Dito pa lang nakapag-capitalize na ako. So kung dito ako nag-enter, ito ang stop loss ko, below structure, nasaan TP ko ito, risk reward ratio, ilan? Ay, hindi makita. Ilan? 1:4. Diba? But, isusong ko pa yan sa mas mababang time frame for optimal entry. Ay, sorry. Kung isusum ko pa yan, oops. Diba? Dito pa lang. Pwede na ako mag-place ng trade. Kasi kita ko na merong buying pressure. So, the more you go down to a lower time frame and analyze the chart, you have pinapaganda mo ang risk reward ratio mo. Ibig sabihin, pinaliliit mo ngayon yung risk mo with the same level of take profit. Doon pa rin naman take profit eh. Ang na-adjust mo lang yung stop loss mo or yung structure level kung saan ka magpe-place ng stop loss. Di ba? Parang zoom in mo lang for an optimal entry. But still, di ba? Anong basehan namin? Structure. Di ba? So later on, as we go on sa series, tuturuan kayo paano mag-trade ng naked chart. Wala yung mga spaghetti o pansit na yan. Kung makikita nyo lang, key levels, structure-wise, analysis, candlestick formation, yun lang for us to take the trade. But syempre, meron kaming bagay na hindi pwede mo nang i-share ngayon dito. So, yun ay exclusive sa VIP. But I guess, ito pa lang, itong tinuturo kong concept, I guess, makakuha na rin na kayong ideya para ma-improve yung trading nyo. So, di ba? Kita naman. So, I hope naiintindihan to. Nasa moving averages pa lang tayo. At naiintindihan nyo, bakit hindi na kami gumagamit ng indicators, lalo na yung moving averages na yan. For us, parang palamuti lang yan sa chart. But nevertheless, structure pa rin naman kami nagbabase. Diba? Doon pa rin naman kami nagbabase sa structure na yun. Structure-based. Kaya market structure is king. Once marunong ka magbasa ng structure, at alam mo mag-identify ng key levels on a higher time frame, and then entry on a lower time frame, you're good to go. Kailangan mo nilang gawin, mag-practice ka in a live account. So, yun. Yan ang example ng sa moving averages. Yan, bullish yan, bullish. So, punta naman tayo. So, going back sa presentation. So, I hope naintindihan yung concept ko kanina. Pinakita ko sa chart. So, syempre, if may bullish, diba, balik tayo sa presentation. Yan, if may bullish, syempre, meron tayong bearish. Again, ito ulit yung conventional way. Yan yung mga tinuturo sa free seminar na moving averages application. Again, common 20, 50, 100, 200. So, sasabihin sa inyo sa seminar or free seminar na okay, mag-plot ka ng mga moving averages. O, di ba? Ang lapit mo, parang professional ka na. Marunong ka na mag-plot or maggamit ng moving averages. And then, pag nag-align siya in this manner, for example, for this, bearish pala to, sorry typo error. So, bearish, baliktad naman. So, yung 100, longer time frame, moving averages, 100 MA, 50 MA, yan naman yung alignment arrangement niya in a bearish or downtrend market. Sabi, pag nag-align yan, doon ka mag-entry.
So, sure na yun, bababa. Basta hintayin mo yung yung crossover. So, yun. So, balikan natin sa charts. Pakikita ko sa inyo ulit and actual para mas malinaw. Balik tayo sa charts. Okay. Balik po tayo sa charts. Okay, mga example naman. Hanap tayo. Ano bang pair to? OCN, AUDJPY. 1 minute. Okay. Example. Ito. Dito tayo ngayon sa yan. Di ba sabi, alignment daw. Okay. Hindsight na yan, nakita nyo na bumaba Kumari, hindi nyo pa yung nakikita. Example. Kailangan daw, di ba? Ang sabi, okay. Balik ulit tayo sa charts. So, sorry, nagkaroon lang ng technical difficulty, kaya pinost ko muna. So, ayan, balik tayo sa charts. Sabi ko nga, hindsight, nakita nyo na So, if ever hindi pa natin nakikita, ang sabi, in a bullish daw, di ba? Sa bullish, magbabay ka above the moving averages. Pag sa bearish naman, magse-sell ka below moving averages. At hihintayin mo yung crossover with an alignment na nasa ibabaw yung 200, tapos 50, and then 20. So, opposite lang ng bullish. So, pakikita ko sa inyo. Kunwari, wala pa, hindi nyo pa nakikita. So, yan. Magsisell ka ba dito? Hindi. Kasi hindi pa daw nag-a-align. So, yan. Ito natin mag-align or mag-crossover. Crossover na ba? Pink yung pink yung 200. Yan yung 100 MA, yan yung pink. So kailangan nasa ibabaw yan. So align na ba siya? Align, crossover, align, crossover, crossover. Oops. Ayan. Ito na. Di ba? Kung ikaw ay moving averages, fan ng moving averages, crossover, at alignment, kita mo, di ba, nag-align na. Nag-align. So, normally, magte-take ng trade, yung retail trader, ng short, dito. Yup. So, since, going back to, nga pala, for TP, always look to the higher time frame. So, since tawag doon, ambisyoso ng trader, yan, TP ko dito. Okay, TP. Balik tayo sa chart. At ang take profit niya, above structure. Above nitong structure, di ba? So, anong nangyari? Nag-crossover na Nasa ibabaw na yung ganyan na makikita nyo. Kapag paano nga ba to? Kapag nasa live account kayo, hindi yung perfect na na alignment talaga. Alam mo kung bakit? Kasi laging indicator ang moving averages or majority of indicators are lagging. Ibig sabihin, hihintay mo nila mag-close yung candle bago ma-form. So, napakadaling i-explain pag nangyari na kasi. 'Di ba? Nakita mo na So, normally sa mga free seminar, pinapakita na nangyari na yung buong move. So, syempre, yung mga newbies, parang bilib na, wow, ganun lang pala kadali mag-trade. Alignment, and then, dapat masalo ng candle, ng moving average yung candle, at nag-crossover. Saka ako mag-trade. So, instant yaman daw, yung sinasabi. So, alignment. So, tingnan natin nangyari. Sabi, wow, it's going on my way. Parang sabi nila, papunta na sa way ko. Yes, pera-pera na to.
Boom! Nangyari? Hit ang stop loss mo. Ano pa nangyari? Yan, ang turo sa inyo sa seminar. Boom! Sunog. Lalo na kung malaki ang risk mo. Boom! Sasabihin yan. Kasi yung broker market maker. Yan, hinabol yung stop loss ko. Na-hit yung stop loss. Ito yung stop loss So, dito pa lang, na-hit na. Na-hit na. So, tignan nyo. Na-hit pa nito. So, again, anong workaround natin dyan? Lagi naman ganon. I'm not against using those people using moving averages. But then again, anong workaround natin? Ano ba? Lalo na, bakit ka nga pala magsisell dito? Kung titignan nyo, ito ay, ano? Ito ay what? Ito ay significant support. Ano? Kahit nga dito significant support level or what? Level or zone. Significant support yan Di ba sabi ko sa last episode, we only buy at significant level of support or zone. And for significant level of resistance, saka tayo magsisell. Nandito ka sa significant level of support Bakit ka magsisell? Kaya ka sunog at tatamaan talaga yung stop loss mo. So, anong workaround natin dyan? Again, structure. Basahin natin ang structure. Anong nangyari? Significant level of resistance ay ito. Bakit? Di ba nag-react yung mga price dito? At na-break. Ibig sabihin, previous support becomes new resistance. So, anong gagawin natin? Di ba? Previous support becomes new resistance. Tingnan nyo ano nangyari. Let's move this. Di ba? Nag-react siya doon. So, dito ba tayo magsisell? O mas maganda dito? Di ba? Doon ba tayo magsisell o dito? So, kung ako tatanungin nyo, I'd rather sell dito. So, kitang-kita. Merong selling pressure within that zone or level. Kasi, structure-wise ulit, tandaan nyo, hindi ako nagbase sa saan? Hindi ako nagbase sa crossover or confirmation nitong moving averages na yan. Structure lang. Kasi, itong structure, na-break. So, yung previous resistance, anong mangyayari? Becomes, previous resistance, previous support, support to, na na-break. Para malinaw. Support, then what? Becomes new resistance. Alright? So, kung ako ang magte-trade, ito yung confirmation, di ba? Ito. Above structure, selling pressure, di ba? Ito. Take profit. Higher time frame level. Dito. Or, pwede rin dito, TP1 mo. Kung saan siya pwedeng mag-react. Since significant level to, pwedeng doon ko lagay yung aking TP. So, going back dun sa 1 hour time frame, ano nangyari? Boom. Bumaba yung market. So, possible, bababa pa siya dito at mahit na yung TP ko. Again, hindi ako nagbase sa moving averages. Confirmation. Saan ako nagbase? Diba? Structure lang din. Structure. So, dun lang tayo nagbe-base. Sa structure lang. So, I hope naiintindihan. Pwede mo pa itong mapalit itong risk-reward ratio mo kung pupunta ka sa 15 minutes. Mas mababang time frame. At look for confirmation candle. So, ano nakikita nyo?
Powerful. So, ito. Diba? Anong nakita nyo? What's this? Diba engulfing? Engulfing niya to. Meaning sabihin, nag-take over na yung sellers. So, kung hindi ka pa, tawag dito, hindi ka pa kampante, you can always look for some patterns para mas makumbinsido ka. But then again, kung dito ka nag-entry at a more lower time frame, ano nangyayari? Nai-improve mo yung risk-reward ratio mo. Kasi structure-wise, dito ka lang. Di ba? Ilan yan? Tama, 1:8. 1:8, my God. So, yun yung kahalagahan ng structure. Kaya hindi na kami gumagamit ng confirmation mula sa any kind of indicators. Kasi structure-wise, pwede naman kaming makapag-trade na or makapag-decide. Lalo lang kaming nahihinder yung decision making namin kapag mayroong mga pansit-pansit dito o kaya spaghetti. Di ba? Mas nakakalito. So, yun yung ibig ko sabihin. So, sana naintindihan nyo yung concept ng moving averages at yung workaround natin na pwede nyo naman siyang gamitin but using structure. Hindi lang moving averages alone. So, ayun. So, going on or moving on, di ba? Balik na tayo sa ating PowerPoint presentation. So, I hope na-gets, di ba? Nakita nyo naman yung reason bakit hindi kami nagamit ng indicators, kung paano ma-improve yung risk-reward ratio, at yung optimal entry kinatawag. Lagi namin ginagawa yun. Ibig sabihin, nakabase kami sa optimal entry. Hindi kami blindly nagtitake ng trade dahil may confirmation ng kahit anong indicators. We don't need indicators. Kasi marunong kami magbasa ng structure. Doon lang kami nakabase. Yun lang ang aming bread and butter. Structure. Diba? Yun lang. Pwede ka nang maging profitable. But then again, ituturo ko naman sa inyo yung TFP Warrior System kung saan mas may improve pa yung trading skill nyo. So again, it takes experience. Kaya sineshare ko na sa inyo yung mga concepts at pwedeng work around if ever meron kayong ibang strategy. So I hope naiintindihan nyo yung pinagsasabi ko based dun sa mga example natin sa live charts. So ayan. So lagi nyo lang i-apply yung structure. Alam nyo naman magbabasa na ito, di ba? Tinuro ko na yan. Alam nyo naman, pag bullish, low high, high low, high high. Napaka-importante marunong ka magbasa ng structure. Low high, low low, lower high, low low, lower high, bearish, di ba? At yung trend continuation natin na broken resistance, pag bull, becomes your support for a trend continuation. Kapag hindi nag-hold to, definitely huwag kang mag-take ng trade ng buy position. So same thing with bearish, broken support becomes what? New resistance. Bakit ka magte-take ng buy dito? If na-break na siya, kasi it will become later on new resistance. So if nag-break naman to at hindi na-hold tong support na yan, so we don't take trades. So we don't lose also. Yun ang ka-importansyahan na marunong ka magbasa ng market structure. Alright? So I hope naintindihan at ano pa ba? Ito na tayo. RSI. So yan, kalimitang gamit din ng mga retail traders ang RSI. So meron tayong tinatawag na divergence. So ito, nasa web naman to eh. Hindi rin naman kami gumagamit ng RSI. Although, we know the concept and why we don't take or why we don't use itong indicator na to. So again, no disrespect sa mga gumagamit ng indicators. Ang in-explain ko lang kung bakit hindi namin siya ginagamit. So, yun lang. So, nothing against them. So, kung effective sa kanila yon, then, good for them. So, for divergence, meron tayong tinatawag na regular divergence at hidden divergence. So, pag regular divergence, normally, yan ay for reversal.
Kapag naman hidden divergence, yan ay pang trend continuation. So, moving on, RSI. Default setting lang 14 day. Matik na yan sa trading platform nyo or charting platform. So, sabi, kapag nasa overbought zone, ibig sabihin yung RSI level 70 and above, overbought zone siya. Kapag naman siya nasa 30 or below and below, oversold na siya. But, mamaya i-explain ko sa inyo why oversold zone doesn't indicate a trend reversal right away. So, kaya, for me, yung term na yan, hindi siya reliable for me and for my students. Kaya, hindi ako nagtuturo ng strategy na may indicator. I am just explaining for this series, ano yung kahalagahan ng mga indicators at ano yung mga workaround na pwedeng gamitin if ginagamit nyo. At higit sa lahat, bakit hindi rin kami gumagamit? So, nasa inyong choice naman yon kung gagamit kayo or hindi. So, pakikita ko sa inyo ang regular divergence. Alright. So, sabi sa cheat sheet, for bullish, ito yun. Pag, ayan, pababa, ito namang RSI mo, pataas. Let's look. Take a look. Wow. So, lower low. Tapos yung RSI natin, pataas. O nga naman, nagtumaas yung market. Yan yung conventional or ideal bullish divergence. So, ganyan. Pag sinit nyo yung RSI nyo, pag nakakita kayo ng ganyang formation, pataas to, ito naman ay pababa, expect the market will reverse going up. But then again, anong sabi ko? Is it enough for me to take trade using this? So, madami kasing newbies, ito lang strategy. Uy, nakakita na ako ng divergence, take na ako ng trade. And then, mamaya makikita nyo kung paano sila masunog. So, going back to the charts. Balik tayo sa charts. Okay. Going back sa charts. Hold on a minute. Ito. Alright. So, burahin na natin itong mga spaghetti. We don't need this indicators. Okay, punta tayo dito. Oops, ito na nga lang. Alright, anong sabi? Bullish, what? Divergence. Kapag daw, mag-set muna tayo ng RSI. So, type na lang RSI. Relative Strength Index. Default yan, 14 day period. So, gawin ko lang white para madaling makita. Alright. So, for this example, again, hindsight. Mare, wala kayo nakikita. Yan. Anong nakikita nyo? Divergence. Wow, divergence. Diba? Okay. Sabi, doon ay ganyan daw formation. Tama naman, di ba? Mare, wala pa to. Hindi mo lang tingnan. But, explain ko yung concept niyan. So, yan. Divergence. So, normally, retail traders take buy position. Oops, sorry. Buy position. Long position. Nakakita na eh. Why? Sabihin nila, below structure. Take profit dito.
Fourth structure. Next structure level, di ba? Horizontal. Sige natin dito. Yan. So, nakakita kang divergence. So, normally, yan ang reaction ng mga retail traders. So, tingnan natin ang nangyari. Wow, tumaas. Sabi, tumaas. Yes. Reverse na yan. Reverse na yan. Yes. Oops. Oops. Ito pa lang. Ano? Sunog ka na. Nahit na yung stop loss mo. So, bakit? Day divergence naman. Kala ko ba tama yun niya sa cheat sheet? Cheat sheet. So, yun ang sabi kasi. Yun ang turo sa akin. Pag nagkagaroon to formation, sabi ng retail trader, yun kasi sabi sa akin, tinuro sa akin ng coach ko. Ganun daw, para mag-reverse. So, ngayon, ipapakita ko na, sabi ko nga, hindi porket may divergent dyan sa RSI mo, titake ka na ng trade. Nangyari. 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 So, di ba? Kung makikita nyo, siya ay divergence at part siya ng isa pang mas malaking divergence. So, walang kasiguraduhan na pag naka-form ka ng divergence, yun na yun. Kasi tandaan nyo, hindsight, madali nang sabihin na divergent yun pag nakita nyo na yung nangyari. But if kung ganito pa lang, diba, iisipin mo, yes, confirmation candle, pataas na yan, nag-green na eh. So, yun yung mga mentality ng mga newbies. Tanggalin ko lang to. Yan, diba? Tumaas na, yan oh. Divergence. Yes, reverse na yan, pataas. Nangyari. Boom. So, bakit hindi nagwo-work ang divergence? At paano siya pwedeng mag-work? So, di ba dito yon? Unang-una, structure ulit. Guys, napakalakas na way na marunong kang magbasa ng structure. So, nasa na structure? Boom. Boom, boom, pow. Diba? Wait lang. So, yan. Or, ano pa? Diba, na-break na yung structure? So, if I were to take the trade in a structure manner, tanggalin ko lang to, I will look for a buy opportunity on a higher time frame level using structure ng higher time frame. So, saan ang pinaka the best structure dito na higher time frame? Kung saan nagre-react yung mga price. Ano ba dito? Tama ba? Ito, kitang-kita naman, evidence siya. Structure, level, or zone siya. Oops, ito natin yung kulay. Diba? Etong zone na to, dito mostly nagre-react yung prices. Babalik tayo sa 1 hour. Again, based on what? Structure. Diba? Tsaka isa pa, why would you take a buy here if alam mong nag-break na tong structure level na to? Ito, na-break na niya. Diba? Pag na-break ang isang support level, it becomes what? Resistance. So, tandaan nyo, minarkahan ko tong higher structure level sa daily. Kasi yun yung napaka-significant na area. Tama ito. Yan, ito. Yan. So, going back. So, tingnan natin kung magre-react dun yung price.
Boom. Kita nyo? This is a significant support level. So, kung i-implement ko ang RSI, I'd rather wait for a buy opportunity dito. Diyan sa, how do you call this? Dito sa level na to. Diba? So, anong confirmation natin na pwede tayo mag-take ng trade? Diba? Ano? Structure ulit. Paano ko babasahin yan? Diba? Structure. Nag-break to structure. Ni-retest. Saan ako mag-place ng trade? Ito. I always use yung confirmation candle natin using buying and selling pressure. 'Di ba? May buying pressure na. Sabihin, nagte-take over na ang mga bulls. So what happened to the price? What happened to the price? Boom, tumaas. Tumaas ang price. Not because of divergence, but because of again, structure. 'Di ba? Ito, nag-react siya dito sa significant level natin na support, but hindi ako agad magte-take ng trade doon. Saan? Dito ako. Kasi, mas sigurado ako dito. So, mas napaliit ko pa ang aking risk-reward ratio. Nahit ko pa yung take TP based sa minarkahan ko. Although divergence siya, tandaan nyo, ang divergence, hindi lang siya nabubuo or nagre-reverse in an instant. Kaya sabi ko, ito ay nasa below 30 level na, di ba? Based sa PowerPoint. So, yung iba, magte-take agad kasi nakita nila to eh. Divergence po eh. Ano nangyari, di ba? Sunog ka. Kung dito ka nag-place ng buy trade. Sunog ka. Kasi hindi ka nagbase sa structure. Kaya, plus, ba't ka magbabay dito? Na-break na nga tong level na yan eh. Ito, yan oh. Na-break na yung level na to. Ibig sabihin, itong support na yan, naging resistance na siya. So, kaya, nag-downtrend siya. Pupunta rito. Since nag-react naman siya sa support level, anong gagawin ko? Siyempre, buy opportunity. Using what? Structure. Anong titignan kong confirmation? Candles. Buying pressure for optimal entry. So, nagets nyo? Kaya hindi ako nagamit ng RSI. Minsan, susunog ka talaga pag hindi ka marunong magtingin ng structure at puro indicator lang ang basehan mo. So, I hope naiintindihan to. Diba? Kaya, yung mga divergence trader dyan, may iba't iba naman silang workaround. So, nasa kanila naman yun. But again, for us, hindi kami nagamit. So, in-explain ko lang naman yung mga possibilities na hindi lagi nag-work ang indicators. So, di ba? So, yun yung sinasabi ko. Sana ay naiintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko ngayon at sana medyo nalilinawan na kayo na napakahalaga ng structure, pagbabasa ng structure. So, going back sa presentation, di ba? Napakahalaga talaga ng structure. So, ganun din sa bearish, higher high, higher low. Again, kung ako sa inyo, combine nyo siya. Use structure and RSI. But then again, for us, we don't need. Kung marunong ka na magbasa ng structure, hindi ko na kailangan ng indicators. Pampasikip lang yan sa chart ko. So, di ba? Yun yung importansya ng structure. Meron pa tayong isa, hidden divergence. Diba? Sample niyan,
for trend continuation daw. So, punta tayo sa chart. Alright. For trend continuation. Ito. Pag sinabing hidden divergence, trend continuation. Ito ay isang bullish trend continuation na hidden divergence. Diba? Although pataas yung ito naman ay pababa. So, na-gets? Ano nangyari sa price? Nag-continue siya. Oops, sorry. Nag-continue siya pataas. So, isang way yan para paano gumamit ng divergence. Merong regular at merong hidden. So, normally, hindi ko naman walang gumagamit ng mga hidden. Mostly yung reversal lang pag gumagamit ng divergence or RSI. But then again, kung gusto nyong as confirmation, up to you. So, for us, we don't need indicators kasi, again, we based on structure. So, kung itong titignan ko, magko-continuation ba yan? Based on structure? Tingnan natin. Structure ko. Structure. Horizontal. Nangyari. Diba? Na-break itong structure level. Ito. Na-break. Anong nangyari? I-retest na yan. Becomes new support. Nasaan ang confirmation? Nasaan ang confirmation? Anong tinuro ko? Ano to? Buying pressure. So, based pa rin sa structure, hindi based dito sa RSI na hidden divergence. Diba? Nagpo-form lang tong divergence na to dahil din sa structure or confirmation entry. So, kung ako sa inyo, pag na-master nyo yung structure, you don't need anything or any indicators. Naked chart lang. So, I will be having a separate video doon sa naked chart trading para maintindihan nyo. But more or less, marunong na kayong mag-structure trading. Marunong na kayong bumasa. Confirmation, candle formation. Diba? So, alam nyo na rin paano mag-identify ng trend. So, slowly but surely, but I think sana natututo na kayo or marami kayong natututunan sa mga videos ko. So, stop muna tayo dito. So, di ba? Na-cover ko naman yung moving averages and RSI and bakit kami hindi gumagamit. So, yun muna. So, again, sana marami kayong natutunan ngayong episode. And again, salamat sa mga suporta nyo, lalo na sa mga members sa private group. And tuloy-tuloy lang, mas na-motivate akong mag-share sa inyo ng kaalaman at maging updated lang kayo sa group kung every time mag-upload ako ng videos at i-share nyo din sa family members or friends nyo para matulungan nyo rin sila if ever bagong trader pa lang sila or nagsisimula. So, again, salamat sa inyo and see you next episode.